Praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating Panginoon, mga kapatid. God is good. And all the time. Praise God. Napakabuti ng ating Panginoon. Salamat po muli sa pagkakataon, mga kapatid, na ako po'y makakapangaral ng salita ng ating Panginoon sa inyong harapan. Let us open our Bible in the book of Psalms, chapter 51, verse 1, mga kapatid. Mga awit. 51. Basahin po natin. Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob. Ayon sa karamihan ng iyong malumanay na mga kaawaan, ay pinawi mo ang aking pagsalangsang. Verse 2 hanggang verse 14 po tayo. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan. Sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at naagawa ng kasamaan sa iyong paningin upang ikaw ay ariing ganap pag nagsasalita ka at maging malinis pag humahatol ka. Narito, ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinaglihin ako ng aking ina. Narito, ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa mga loob na sangkap at sa kubling bahagi ay iyong ipakikilala sa akin ang karunungan. Linisin mo ako ng hisopo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging lalong maputi kaysa niebe. Pagparinggan mo ako ng kagalakan at kasayahan upang ang mga buto na iyong binali ay mga galak. Ikubli mo ang iyong mukha sa aking mga kasalanan at pawiin mo ang aking lahat ng mga kasamaan. 10. Likhain mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng kusang espiritu. Kung magkagayo ituturo ko sa mga mananalangsang ang iyong mga lakad at ang mga makasalanan ay mga hihikayat sa iyo. Last verse. Iligtas mo ako sa salang pagbubuo ng dugo. O Diyos, ikaw na Diyos ng aking kaligtasan at ng aking dila ay aawit ng malakas tungkol sa iyong katuwiran. Amen. Salamat po sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Minsan pa, Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Basbasan mo po ito, Panginoon, at maging kalakasan po namin at patuloy na maging kaliwanagan sa puso at isip ng bawat isa, Panginoon. Ikubli mo po ako sa iyong likuran, Panginoon, at ang iyong kapangyarihan at ang iyong kaluwalhatian ng mahayag sa aming kalagitnaan, O God. Salamat po sa mensahe na paparating mo sa bawat isa, Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin. In Jesus' name, Amen. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Psalms 51. Praise God. So, ito pong chapter na ito, kung atin pong babasahing mabuti at susuriin, ito po ay ang awit ni Haring David na kung saan siya ay kinompronta ni Propeta Nathan dahil sa kanyang ginawang mabigat na kasalanan, mga kapatid. Alam naman natin yung kwento at nabasa natin. Ito'y matatagpuan natin sa 2 Samuel 11.
na kung saan ay si Haring David, habang siya'y nasa ibabaw ng kanyang palasyo, sa bubungan, ay natanawan niya sa isang bahagi na kung saan ay naroon na naliligo itong si Bathsheba, at doon ay kanya itong kinuha at kanya itong ginawang asawa o mistress, mga kapatid. Although sa time nila, talagang mga hari naman noon ay maraming asawa. Pero iba itong si Bathsheba, mga kapatid, sapagkat ito'y may asawa. Na ang asawa nito ay si Urias o si Uriah, na isang Hiteo, na kung saan ay nung gabi ding iyon ay may nangyari kay Haring David at kay Bathsheba. At di nagtagal ay ito ay nagdalang tao, na kung saan nung nalaman ito ni Haring David at ipinagtapat ito ni Bathsheba, siya ay umisip ng paraan upang paano masolusyonan yung kanyang ginawa, mga kapatid. So ang nangyari ay pinatawag niya si Uriah mula sa labanan at ito'y pinagbakasyon. Ngunit, itong si Uriah ay sadyang matapat sa kanyang tungkulin, matapat sa kay Haring David, at imbis na ito'y umuwi upang ang kanyang asawa ay makapiling, hindi niya ito ginawa at bagkus siya ay natulog doon sa palasyo. Sinamahan niya yung ibang mga kawan doon, kawal. Dahil dyan ay nakaisip pa ng ibang paraan si David upang paano mawala ang kanyang problema. So, iniutos niya sa kanyang isang general na si Uriah ay ilagay sa front line ng digmaan at doon siya ay pabayaan. At yun na nga nangyari, mga kapatid, dahil siyempre ang isang sundalo ay tapat. Nung siya ay inutusan, dito ka, kung siya inilagay, nung nagkakalaban na pinabayaan siya hanggang siya ay napatay ng mga kalaban, mga kapatid. Doon ay nagalit ang Diyos sa kanya, mga kapatid, kay Haring David. At siya ay pinarusahan sa pamamagitan ng kanilang anak. Di ba, kasi nag-conceive nga si Bathsheba. So, sabi ng Panginoon, ang magiging anak nyo ay mamamatay. Ang batang yan ay mamamatay. So, na doon sa 2 Samuel chapter 12, yung kasunod po na chapter, ay kinumpronta siya ni Nathan at sa pamamagitan ng isang kwento o talinhaga ay isinalarawan ni Propeta Nathan ang ginawa ni Haring David. At doon niya na-realize na yung kanyang kasalanang napakabigat na ginawa. At doon ang nangyari ay siya ay nagsumamo sa ating Panginoon Diyos. At nung lumabas ang bata, ito'y nagkasakit. At eventually, after 7 days, ito'y namatay, binawian ng buhay. So, ayan po ang nilalaman. Kaya nasulat itong Psalms 51 dahil sa ginawa po na mabigat na kasalanan ni Haring David, mga kapatid. So dito makikita natin na talaga na ang isang tao, bilang isang tao, mga kapatid, na tayo ay nasa laman. Hindi po tayo exempted sa mga tukso, sa mga bagay na kasalanan na nasa ating paligid, mga kapatid. So, pwede talaga tayong mahulog sa harapan ng ating Panginoon. So, pagpapakita lamang ito na talagang si Haring David, bagamat siya'y mataas ang posisyon sa bansang kanyang pinamumunuan sa Israel, pero hindi ito naging para siya ay magkasala sa harapan ng ating Panginoon. Sapagkat siya ay tao, mga kapatid. Ang nais ko pong dalhin sa inyo, mga kapatid, na mensahe sa umagang ito, mga kapatid, ay ang mga bagay
na kung saan na nagagawa ng tao, kaya tayo nagiging malayo sa ating Diyos at sa ibang bagay ay tumatalikod pa tayo mga kapatid sa kanyang kalooban. Ngayon, ano-ano ba itong mga ito mga kapatid? Pumili lang po ako ng 3. At ito'y, alam natin, medyo very common mga kapatid. Pero, though common, pero ito yung mabigat mga kapatid talaga na struggles natin bilang mga tao. And then, tayo bilang mga mananampalataya. Una mga kapatid, yung kasalanan o yung sin. Sabi nga po dito sa 2 Timothy, yung mga gawa ng kasalanan, chapter 3, verse 1 to 5. But mark this, there will be a terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasures rather than lovers of God, having form of godliness but denying its power. So, yan mga kapatid, ito yung mga kasalanan na laganap sa atin. And then, Galatians chapter 5, verse 19, the acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissension, factions, o yung pagkakabukod-bukod, and envy, drunkenness, orgies, and the like. Yan mga kapatid. Ang mga bagay na ito, itong mga ay laganap, lubhang laganap na sa ating panahon mga kapatid. Kahit sa ang sulok ng daigdig, kahit sa ang bansa, mahirap man o mayamang bansa mga kapatid, ang mga kasalanan ito, ang mga gawa ng laman na ito ay nag-i-exist. Kaya, no wonder na halos karamihan ng mga tao ay talagang makasalanan, mga kapatid, at nagkakasala. Kumbaga, parang na lang to sa panahon natin, common. Nagiging na to ng society, tanggap na ng ating ng ating paligid, mga kapatid. Dahil sabi nga, marami naman ang mga gumagawa nito eh. Yung mga sikat, yung mga taong maimpluwensya, ginagawa naman to. So, why not? Diba? Sabi nga. Sino ba naman ako? Sabi nga, pangkaraniwan tao lang naman ako. How much more sila? May narinig nga akong nakakausap ko na, sabi sa akin, pre, di ba mas mabigat naman yung ginagawa nilang mga kasalanan? Hindi ko lang masabi, parehas lang yan. Kaya mabigat, kaya hindi. Basta kasalanan, masama yan sa harapan ng ating Panginoon. So, hindi po ganon mga kapatid. So, ito, kita naman natin, at talagang nagiging parte na to ng buhay ng tao mga kapatid. Yung iba, proud pa nga na ginagawa to eh. Binablog pa. Yung mga gatong mga bagay, mga kapatid. Kaya nga, tama ang sabi ng Bible, mga kapatid, na sa huling panahon, na kung saan ay naririto na po tayo, mga kapatid, sa huling panahong ito, ang Biblia nga, sabi talagang titindi ang mga kasalanan, ang mga kasamaan na ginagawa ng tao, mga kapatid. And, hindi mo pwedeng sabihin na excuse ka dahil ikaw ay Kristiyano, mananampalataya. Hindi po natin pwedeng sabihin na ganoon sapagkat remember, tayo ay nakikipamuhay, nakakasalamuhan natin ang mga taong ito. Maari tayong maimpluwensyahan, mga kapatid. Maari tayong mahulog din sa mga ganitong pagkakasala, mga kapatid. Kaya nga,
maging maingat po tayo mga kapatid. Ito ay nagpapakita talaga na ang tao ay sa panahon natin nagiging malayo na sa presensya ng ating Panginoon. Dahil sa mga kasalanan, sa mga gawa ng laman, mga kapatid. Tandaan nga natin na itong mga kasalanan ito, ito rin yung nagpapalayo sa atin sa ating Panginoon. At dahil tayo nakagawa ng kasalanan, ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon, pag minsan, parang nakakaramdam tayo ng pagkahiya o natatakot tayo na lumapit sa ating Panginoon. Dahil nga, pakiramdam natin, tayo ay hindi mapapatawad ng ating Diyos. Tayo ay napakalaki ng ating mga kasalanan. Share ko po itong mga kapatid, itong aking personal na testimony sa inyo, mga kapatid. Prior po, noong 2013, bago po ako tuluyang makabalik sa paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. From, I think, 2002, 2003, hanggang bago mag-2013. Sa totoo lang, mga kapatid, talagang nandun na yung desire ko na gusto ko nang bumalik sa ating Panginoon. Gusto ko nang talagang talikuran yung mga ginagawa kong mga pagsalangsang, mga kasalanan noon, mga kapatid. Pero hindi ko magawa. Para bang may pumipigil sa akin, mga kapatid, na gawin yung mga bagay na yun. Natalikuran yung mga bagay na hindi karumal-dumal sa harapan ng ating Panginoon. Lahat ng bisyo, mga kapatid, sugal, alak, hindi lang babae. Nakatingin. Ano yan? Iba yan. Ano tayo dyan? Pero, sugal, name it, mga kapatid. Sabong, talagang, mag-aalaga na ako ng manok noon. Naglalaban na talaga ako ng mga kapatid nun sa sabungan. Inaabot ng madaling araw sa madyungan. Imagine, medyo bata pa po ako noon, mga kapatid. Nasa early 20s. Pero gano'n nakatindi yung mga ginagawa ko. Pag-iinom, halos 1 buwan. Naranasan ko nga na parang umihina ako ng dugo. Dahil iba na yung kulay. Natakot ako, pero kinabukasan, balik ulit ako eh. Natakot ako noon, nung lumabas ako, parang iba na yata ito ah. Pero kinabukasan, tuloy uli. Ganun uli, mga kapatid. So, pero sa puso ko, gusto ko nang bumalik. Ayoko nang gawin yung mga bagay na yun. Pero hindi ko magawa, mga kapatid, dahil sabi ko nga, pakiramdam ko, parang hindi na ako patatawarin ng Panginoon. Dahil nakapako na ako dito, mga kapatid. Hanggang sa umabot ng ilang taon, lumipas sa mga taon, hanggang sa ako po ay pamilya, mga kapatid. Tuloy pa rin, may anak na ako, si Josea, panganay na namin. At yun nga, nung dumating yung time na yun, doon ko na-realize na hindi pala ganun, mga kapatid. Na ang ating Panginoon pala ay, hinihintay lang pala niya ako, mga kapatid. Hindi pala ganun ang ating Panginoon na tatalikod siya sa atin. Pababayaan niya na tayo na lumubog dun sa kasalanan na yun. So, tumawag ako sa ating Panginoon. Hinipo ako ng ating Panginoon at doon ko naramdaman, mga kapatid, yung kanyang kapatawaran sa mga lahat ng nagawa kong mga kasalanan, mga kapatid. Kaya nga, yung kwento ng sa Luke 15, mga kapatid, yung alibughang anak, di ba? Ganong katindi yung kasalanan na kanyang ginawa. Halos itinakwil niya na yung kanyang magulang, yung kanyang ama, dahil gusto niya mamuhay ng kanya. Pero, nung siya nagsisi, bumalik siya sa kanyang ama at kita nyo naman ang pagtanggap ng kanyang ama, talagang napakasaya. So, yun din siguro yung naramdaman ng Panginoon, ng Diyos sa akin, nung ako ay bumalik sa Kanya, mga kapatid. At salamat sa ating Panginoon. Bagamat sabi nga, hindi pa rin tayo perfect, pero nadyan na yung biyaya, yung habag ng ating Diyos.
na talagang nararamdaman ko, mga kapatid, every time. Yung kanyang presensya, mga kapatid. Kaya, sa bawat isa po sa atin na naririto, mga kapatid, tandaan nyo, although, yun nga, hindi tayo perfect, may mga nagagawa tayong mga pagkakamali pa rin. Pero tandaan natin na ang Diyos, mga kapatid, na ating pinaglilingkuran, naghihintay lang lagi po sa atin. Na lumapit po tayo sa Kanya, mga kapatid. Na tayo magbalik loob sa Kanyang banal na harapan, mga kapatid. At ang ating Diyos ay tapat, mga kapatid. Ang Kanyang mga salitang iniwan, binitawan sa bawat isa sa atin, sa mundong ito, ay hindi yan nababaliwala, mga kapatid. Tapat niya tayong patatawarin, mga kapatid. Patatawarin tayo ng ating Panginoon. Kalilimutan niya yan. Kalilimutan niya lahat ng mga bagay na ginawa nating hindi maganda. Kaya, huwag tayong panghinaan ng loob. Huwag tayong mawala ng pag-asa na tila ba sa tingin mo ay kung may mga nagawa kong mga bagay na hindi maganda sa harapan ng ating Diyos, hindi kayo na patatawarin. Patatawarin tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. At ito sabihin ko nga, ito, warning to sa ating mga youth, kabataan. Tumingin po kayo sa akin, magtanong po kayo sa akin, lalo na sa mga kalalakihan. Kung ano po yung mga gusto nyong itanong regarding sa mga pinagdadaanan nyo. Ako naman, hindi pa naman katandaan. Konti pa lang naman ang gap natin. Pero, sinasabi ko na, mga kapatid, warning, wag na wag niyong susubukan. Wag na wag kayong bibigay sa mga bagay na nasa sanlibutan, sa mga kasalanan na nadyan sa sanlibutan, mga kapatid. Wag na wag niyong susubukan. Sa mga bata pa, talagang iwasan niyo na. Kasi ganyan na nangyari sa akin, na-curious ako. Hanggang sa hindi ko na malayan, nado na pala ako. Nasa kumunoy na pala ako, nakalubog na pala ako, mga kapatid. So kung meron kayong pinagdaraanan ngayon, meron kayong challenges bilang mga kabataan, magtanong po kayo sa mga sa inyo mas may karanasan. Paliliwanag po namin kung ano yung mga dapat nyong gawin, mga kapatid. And I remember nung dinala kami ni Pastor, nung dinala nyo kami sa Tagaytay nung youth pa ako. Nag-fellowship po tayo doon at tinanong nyo kami isa-isa na ano ba yung mga nagiging problema nyo bilang mga youth? Ano yung mga nagagawa nyo? Yung mga kasama ko, ang dami nilang sinabi kung ano-ano. Ako, nung tinanong ni Pastor, isa lang yung sinagot ko. Ikaw, Brother Joshua, hindi ko malilimutan yung Pastor. Nung tinanong nyo ako yun. Ang sagot ko lang kay Pastor, Pastor, pagiging binata po. Si Pastor hindi na nagtanong. Alam na niya. Naintindihan na niya. Dahil galing na din po siya doon eh. And ako galing na rin doon ngayon. Tagal na yun. Early 2000 pa yun, mga kapatid. So, ang kasalanan na yan talagang nakaano sa atin. Nakaano lang talaga yan sa atin. Nakabantay lang talaga lagi yan. So, sa mga kabataan po na naririto, mga babae man o lalaki, maging sa ating mga adult, mga kapatid, huwag na natin pong subukan pa na balikan yung mga bagay na ginawa natin nung una. At sa inyo, huwag na ninyo talagang subukan. Kung ang barkada nyo, may barkada kayo sa labas, pakisamahan nyo lang sila, pero huwag kayo mag-i-stay doon. Huwag nyo tatagalan ng pag-i-stay doon. Lalo, kita nyo ang kanilang mga ginagawa. Dito tayo sa church. May barkada tayo dito sa church, mga kapatid. Ang barkada nyo, okay, hindi natin kailangan silang iwasan o i-condemn. Mas maganda, encourage nga natin sila eh. Pero, magtitigil tayo doon, mag-uubos tayo ng oras sa kanila, wag. Dito tayo sa church, mga kapatid. Ang samahan natin, mga kapatid natin, mga kapatid,
tayo mismo ang magpapalakasan, maiiwasan natin yan, mga kapatid. Malalampasan natin yan. Hanggang dumating sa point na, kaya mo na. Huwag kang lalabas, mga kapatid. Talagang, napakahirap po, mga kapatid. Lalo sa part ko. Salamat na lamang talaga sa ating Panginoon dahil nandun pa yung pangalawang pagkakataon, mga kapatid. Praise the Lord. Purihin natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Pangalawa po ay ang mga pagsubok, mga trials, mga kapatid. Kaya, ang tao ay tumatalikod sa ating Panginoon. So alam naman natin talagang marami pong mabibigat ng mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay, mga kapatid. At ito mga kapatid ang nakakalungkot, kadalasan ito yung mga nagiging dahilan upang talaga ang tao ay lumayo sa Diyos, mga kapatid. Pero nalilimutan ng tao o ng isang mananampalataya na meron munang Diyos na dapat unahin, mga kapatid. Na dapat lapitan, mga kapatid. Kung meron man tayong mga trials na di na pinagdaraanan, na din ang Diyos, unahin muna natin siya, mga kapatid. Ang nangyayari kasi, dahil dumating yung isang bagay na yon, pinipilit niyang isolve sa kanyang sarili, mga kapatid. Siya mismo humahanap ng paraan kung paano niya ito malulutas. Kung paano niya nung malalampasan, mga kapatid. Hindi po ganoon, mga kapatid. Tayo tinuruan bilang isang Kristiyano. Tayo pinapaalalahanan na kung may mga pagsubok man na dumating sa ating mga buhay, nariyan po ang ating Diyos, mga kapatid, na siya na dapat nating unang lapitan, mga kapatid. Hallelujah! Kaya wag nating alisin ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Praise God. Wag nating alisin sa eksena, mga kapatid, ang ating Diyos. Kung may dumating na pagsubok, Panginoon, tulungan mo ako, hindi ko kaya to. Sabihin natin ang totoo sa ating Panginoon. Kasi kung talaga sa sarili natin, naku, wala. Sa pasama lalo. Kasi pag ang tao gumawa ng kanyang sariling kaparaanan, iba eh. Hanggang sa mabunta ka doon, masadlak ka ulit doon sa mga bagay na hindi maganda, mga kapatid. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, walang pagsubok na dumating sa buhay ng tao na hindi natin kayang lampasan. So kung may mga pagsubok man, may mga mabibigat man tayong pinagdaraanan, mga kapatid, kaya po natin lampasan yan dahil ang ating Diyos kasama po natin, mga kapatid. James 1:2, sabi nga, mapalad, mga kapatid, na tayo ay nakararanas. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kind, because you know that the testing of your faith produces perseverance. So, tandaan natin itong mga salita ng ating Panginoon, ang mga binitawan na mga salitang ito yung makapagpapalakas sa atin. So, i-consider natin daw na yung mga trials na yan ay pawang kagalakan, mga kapatid, sapagkat ito'y nakakapagbigay sa atin ng perseverance upang makapagpatuloy tayo sa pagdilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. So yung mga trials na yan, yung mga pagsubok na yan, isa rin yan sa dahilan sa pagbabackslide, di ba? Pero hindi na dapat, mga kapatid. Huwag nating isipin na tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Malinaw po ang sinasabi ng Biblia na ito ay sadyang kaparte na natin. Hindi porket naging Kristiyano tayo, tumanggap tayo sa ating Panginoon, ay puro pawang kaligayahan na at kasaganaan na sa ating mga buhay. Hindi po ganun, mga kapatid. So, huwag natin i-considera yung mga ganung pag-iisip, mga kapatid. Dahil yun nga, mabigat, mahirap na tayo tatalikod sa ating Panginoon. Nakahanap tayo ng sarili nating landas para masolve yung ating mga problema, mga kapatid. E paano kung doon ka abutan sa ganung bagay?
Paano kung doon ka abutan sa ganung bagay, mga kapatid, na hindi ka na makabalik, di ba? Ang hirap. Maliban na nga lang kung talagang hindi pa nais ng Diyos na ikaw ay mawala o kuhanin. Pero paano kung dumating sa point na yun? Nasa pagtalikod ka sa ating Panginoon pero binawian ka ng buhay. Di ba? Sayang. So, wag mga kapatid, wag nating i-considera yung mga ganyang pag-iisip, mga kapatid. Bagkus, lalo nating pakanasain. Bagkus lalo tayong higit na lumapit sa ating Panginoon. Mga kapatid, mas lalo tayong maging masigasig lalo sa paglilingkod. At yung mga trials na yan, yung mga problema na yan, nadyan lang yan, lilipas talaga yan, mga kapatid. Lalaki ka rin, tatangkad ka rin. Di ba? At magugulat ka naman isang araw, lumipas na pala. At yan, dan tayo matututo, mga kapatid. Kami bilang mga nagsisimula ng mga magulang, nagpapalaki ng mga anak, nung maliit po yung aming bunso, talagang matindi yung pinagdaanan namin pagsubok. Talagang halos bumigay na. Dahil akala ko talagang wala na. Pero nung nalampasan namin yon at pagka dumarating yung sa point na ganon, bali wala na, ano na. Alam na ang gagawin. Alam na ang standard operating procedure kung paano. Basic na lang, ika nga. Di ba? So, wag tayong tatalikod, mga kapatid, sa pagdilingkod sa ating Panginoon. Wala na talaga. So, wag tayong huwag tayong tatalikod, mga kapatid, sa pagdilingkod sa mga bagay na ginagawa po natin, itong mga bagay na ating pinamumuhay ngayon, mga kapatid. Dahil sabi nga, mga kapatid, sa 1 Corinthians, sa 1 Corinthians 15:58, mga kapatid, our labor is not in vain, mga kapatid. Hindi ito mababaliwala, mga kapatid, sa harapan ng ating Panginoon. Kaya patuloy tayong magsumikap, mga kapatid, sa ating ginagawa. Patuloy lang, mga kapatid. Alam ko, hindi man bukas ang bawat isa sa atin sa mga bagay na pinagdaraanan ninyo. May mga trials po tayo, mga kapatid. At yung mga trials na yan, kumbaga hindi na kailangan ding sabihin pa. Diyos, kayo na lamang at Diyos ang nakakabatid, nakakaalam, mga kapatid ko. Pero, patuloy tayo, mga kapatid, sa ginagawa natin. Hindi ito mababaliwala sa kanyang banal na harapan. Praise the Lord. Pangatlo, mga kapatid, yung mga bagay na tila ba ay nakakapagpalayo sa atin, sa ating Panginoon, sa kanyang kalooban, ay yung mga bagay na ating pong mga tinatangkilik. Yung mga bagay na, yung mga, sabi nga ay, akala ng iba ay blessings. Pero itong blessings na ito ay ano pala, deception pala, mga kapatid. Kaya maging maingat po tayo, maging aware po tayo, mga kapatid, lalo sa panahon po natin. Bantayan natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Sabi nga ay hindi sa lahat ng magandang bagay na nakikita ng ating paningin, nararamdaman ng ating pakiramdam ay mula sa Diyos. Kaya dapat lagi nating suriin, mga kapatid. Pakasuriin po natin, mga kapatid, kung ito ba talaga ay buhat sa ating Panginoon. Dahil alam naman natin na ang kaaway din ay kumikilos upang yung kanyang pagkilos, hindi sa yung hayagang
babanatan ka niya, yung wawasakin ka niya. Di ba? Ang pagkilos ngayon ng diablo, mga kapatid, ay bibigyan ka ng comfort, ng kaginhawahan, ng mga bagay na nais mo, mga kapatid. At pagka nakakamit mo na yan, yung mga bagay na yan ay diyan unti-unti ang tao o ang mga mananampalataya ay makakalimot sa ating Panginoon. Di po ba, mga kapatid? Kaya rin mag ng diablo ng kaaway. Di ba, sa kanya nga itong kaharian, daigdig na ito, di ba? Nung ang ating Panginoon ay tinukso sa Matthew 4, sabi niya, ibibigay ko lahat sa itong kaharian na to. Basta ano ko lang sa akin. Di ba ano yan? Hindi siya yung directly na talagang sa tingin mo ay masama. Di ba maganda? Di ba? Biluin mo, bibigay lahat sa'yo. Yung mga bagay na nais mo. Yung ika nga ay blessings. So, maging maingat tayo, mga kapatid. Maging bantayan natin. At yung nakakalungkot nga dito ay sa panahon natin, yung mga tao masyado ng pinapaging busy yung ating mga sarili, mga kapatid, para matamasa natin yung mga bagay na maging matagumpay tayo, mga kapatid, sa larangan ng trabaho, ng negosyo, o kung saan man, pag-aaral. So ano yan kumbaga parang isinasaksak sa atin. Kaya nga, maging maingat talaga tayo, mga kapatid, kasi hindi natin alam, baka patibong yan, mga kapatid. Kasi pagka nadong ka na sa taluktok ng tagumpay, iba na yung nagiging kaisipan ng tao nagiging proud na siya, nagiging boastful na, mga kapatid. Kaya, naturuan tayo, mga kapatid, napangaralan tayo, na ang mga bagay na nakikita nating bagamat maganda, ay suriin natin. Dahil, according to 2 Corinthians chapter 2, verse 11, ay ganito po ang sinasabi, mga kapatid. 2 Corinthians chapter 2, verse 11. In order that Satan might not outwit us, for we are not unaware of his schemes. So part to ng kanyang mga schemes, mga kapatid. Yung kanyang mga pandaraya. Di ba? 2 Corinthians 11, chapter 11, verse 14 hanggang 15. For no wonder, Satan can manifest through an angel of light, mga kapatid. Di ba? Pag nakita natin, maganda, sa Panginoon, dahil maganda. Pero hindi pala yun. Pain pala yun, mga kapatid. Kaya, pakasuriin natin, mga kapatid. Ang tao ay, kapag ka nagkakaroon ng mga bagay na ganito, ay nakapagdudulot ito ng, sabi nga yung self-indulgence o yung spiritual emptiness. Nawawala yung pagiging spiritual natin. And remember, mga kapatid, we are also spiritual being, mga kapatid. Hindi lang tayo basta physical being sa mundong ito, we are also spiritual being. Kaya, maging matalas dapat tayo lagi sa ating mga pakiramdam, sa mga spiritual na bagay, mga kapatid. Ayan, mga bagay na yan, ayan makapagpapaalis kasi sa tao, sa pagiging spiritual, mga kapatid, yung mga material na bagay, mga kapatid. Dito natutuon yung atensyon ng karamihan. And even sa church, mga kapatid, hindi exempted yan. Kaya, kung tayo man ay dumaranas ng mga mabubuting bagay, na sa tingin natin ito yung tagumpay, pero okay yan. Pero ang mahalaga dapat, focus ka pa rin
inline ka pa rin, mga kapatid, sa kalooban at sa salita ng ating Panginoon. Baka mamaya, maganda nga pero hindi mo na naman malayan, lumiliko ka na pala. Sumisigsag-sigsag ka na pala, nasegway na pala ang pananampalataya mo, ang buhay mo. Di ba? Sayang. So, sa panahon po natin talagang marami pong espiritu ang umi-impluwensya, mga kapatid, sa mga tao, mga kapatid, sa panahon po natin ngayon. Kaya maging mapagbantay tayo at maging mapagsuri kung ito ba talaga ay sa Diyos o sa kaaway, mga kapatid. Kaya nga dapat natin laging hilingin sa Diyos, mga kapatid, ang kanyang banal na espiritu, mga kapatid, na siyang lumukob sa atin upang sa ganon, maging matalino po tayo, mga kapatid, sa bawat sitwasyon na ma-encounter po natin sa ating mga buhay. Patuloy tayong magpanalanginan sa bawat isa. Lalo tigit ang ating mga kabataan, patuloy natin silang idulog, huwag natin silang panghinawaan, mga kapatid. Dahil ito, target talaga sila eh. Ito talaga tinatarget ngayon. Ang mga puro mga ano ngayon, puro about sa mga ano eh, sa kabataan, mga kapatid. Sila yung gustong agawin sa atin, mga kapatid. Gustong dun maano sa sanlibutan. Dun mapokus, mga kapatid. Yung ating mga anak, bantayan po natin. Mga nanay at tatay, lalo sa katulad ko na nagpapalaki pa. Eh, kailan natin sila ididisiplina kung matanda na? Wala na, aanuhin ka na yan. Babaliwalain na. Kaya habang bata pa, putulin na kung may mga sumisibol. Kung dito man o dito, sa likod. Di ba? Ipanindigan natin yung pagiging ano natin, Kristiyano, yung magiging mga magulang na Kristiyano, mga kapatid. Kaya magpanalanginan tayo, mga kapatid. Lagi tayong magpalakasan. Yung mga gawain natin ngayon na ating ginagawa, napakaganda. At patuloy nating idalangin na ito'y magtuloy-tuloy. Yung prayer meeting, mga kapatid, last Friday, kung naka-attend kayo, sana umattend po tayo lahat. Napakasarap po, mga kapatid. Pagpasok pa lamang, mga kapatid, sa santuaryong ito, nung nagsimula tayo na manalangin, ang presensya ng Diyos talagang mararamdaman mo, mga kapatid. Napakaganda. Salamat po, Pastor, Sister Lisa, sa ganong idea na talagang ini-emphasize nyo yung pagiging spiritual at salamat sa Panginoon sa katalinuhang yan na, mga kapatid, pagdating pa lamang, prayer, panalangin, worship sa ating Diyos, yun dapat, mga kapatid. Dapat lagi natin maramdaman ang kanyang presensya, mga kapatid. Dapat lagi tayong sa Panginoon, nakakapit lagi tayo sa ating Panginoon. Kasi pag nawaglit ka, anong nangyayari? Parang tug of war ngayon yan eh. Naghihilahan yan. Kailangan makipaghilahan ka, dapat doon ka nakakapit sa Diyos, sa ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Paano? Sa paanong paraan? Prayer, worship, fellowship, mga kapatid. Ayan, mga kapatid, ang makapagpapatibay. Kaya I encourage, mga kapatid, huwag niyong problemahin ang sasakyan. Maraming sasakyan. Kung gabi man tayo umuwi, hindi naman delikado na sa lugar nating ito, mga kapatid. I encourage, mga kapatid, napakaganda, mga kapatid, at nakakatiyak tayo, mga kapatid, talagang makakapagpalakas po sa ating pananampalataya. Kaya, sa every Friday, mga kapatid, I encourage talagang dumalo po tayo, mga kapatid, from 7 p.m. onwards. Yan. Ang pakaramdam ko talaga ngayon, iba na yung na-upgrade tayo, mga kapatid. Ito yung ko ngayon, na-decision ko na upgrade tayo, ina-upgrade tayo ng Panginoon sa paglilingkod, mga kapatid. Yung paglilingkod na talagang seryoso.
Kasi hindi natin alam eh. Matindi na po ang labanan ngayon, mga kapatid. Matindi sa physical, mas matindi sa spiritual. Kaya kailangan makita natin yung spiritual battle na yan, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, sabi nga, kung ating babalikan yung Psalms 51 si Haring David, bagamat siya'y nagkasala, ang kanyang puso ay nalayo sa Diyos. Pero siya'y dumalangin, mga kapatid, na manumbalik yung dati niyang sigla sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Yung right spirit, hindi basta spirit, maraming spirit eh. Baka mamaya, yung spirit na tinatawag mo, iba pala. Spiritista pala. Dapat yung right spirit. So alam naman natin niya kung ano yung right spirit. Spirit ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Yung pure heart, mga kapatid, yung pusong dalisay. Sa harapan ng ating Panginoon, lagi tayo magpakalinis, mga kapatid. Yung cleansing, mga kapatid, sa ating puso. Na Panginoon, linisin mo ang aking puso, ang aking isipan. Ako'y nagkasala. Di ba? Ano natin, laging sikapin natin na, ang puso natin dapat laging malinis sa harapan ng ating Panginoon. Yung joy of salvation, yan. Praise God. Ito yung una nating naramdaman. Ganong kasarap yun. Diba? Nung una nating naramdaman ang presensya ng ating Panginoon. Nung una nating naramdaman ang kanyang pagliligtas sa bawat isa po sa atin. Ito po lagi yung isaksak natin sa ating mga isip, mga kapatid. Every time na dumadaan tayo doon sa mga bagay na binanggit ko, mga kapatid, joy of salvation. At yan yung naging dalangin ni Haring David. Restore unto me the joy of my salvation, mga kapatid. Diba? Ito yung inaalis sa atin ng kaaway ngayon. Inaalis siya ng kaaway, yung joy na yan. Diba? Anong naramdaman nyo sa bawat isang naririto nung tayo'y iniligtas ng ating Panginoon? Walang pagsiglang kaligayahan yan, mga kapatid. So, isa puso natin yan, isipin lagi natin yan, Lord, ito yung ginawa mo sa akin nung una. Nawa ito lagi ang maramdaman ko. Ito yung maramdaman ko sa ganitong sitwasyon na aking kinasasadlakan. Kaya, yung apoy na yan, wag nating apulahin, mga kapatid. Bagkus, lalo pa natin pag-alabin, mga kapatid. Lalo pa tayo maging masigla sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. Dahil, hindi natin alam, sa isang banda baka baglang, ayan na, ang ating Panginoon. So maging tayo, sa buhay nating ito dapat maging maugat na tayo. Maging rooted na tayo, mga kapatid, sa pananampalataya. Yung rooted na hindi basta ugat na nakapatong lang sa lupa, kundi yung ugat na talagang sumisiksik. Sabi nga nung iba, yung ugat na halos makasira na ng pader. Di ba? Yung mga puno, nakikita natin, may mga ugat yan na talagang pag sumiksik sila, talagang pag binunot mo, dala pati yung katabi. So hindi mauuga, mga kapatid. Maging matibay tayo sa paglilingkod, mga kapatid. According to Colossians chapter 2 verse 6, basahin nyo, mga kapatid. Maging ano na tayo? Maging maugat na tayo upang hindi tayo maging mauga. Ano man yung mga dumarating na yan, mga kapatid, na pagsubok sa ating mga buhay. At panghuli, mga kapatid, and I hope na tayo ay patuloy na magpapakatibay, mga kapatid, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ito po ang sinasabi, mga kapatid, panghuli. At dito po ako magtatapos. At nawa, ito yung maging sumaisip lagi sa atin. Sabi po dito sa Romans chapter 13, verse 11, and do this, understanding the present time, the hour has already come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer now than when we first believed. Amen, mga kapatid. The night is nearly over, the day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Let us behave decently as in the daytime,
not in carousing and drunkenness, not in sexual immorality and debauchery, not in dissension and jealousy. Rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ, and do not think about how to gratify the desires of the flesh. Mga kapatid, malapit na pong bumalik ang ating Panginoon. Magpakatatag po tayo. I-restore natin yung joy of salvation po natin sa ating mga buhay. Mga kapatid, hindi natin alam, hindi natin hawak ang ating kinabukasan. Baka magulat na lamang tayo, nadya na. Sinong kawawa, mga kapatid? Kaya, purihin ang ating Panginoon, and I hope this message ay nakapagdulot sa inyo, nakapagpaalab pa sa inyo, mga kapatid, upang magsumikap pa tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon hanggang sa huling hininga ng ating mga buhay, o kung datnan man tayo ng ating Panginoong Diyos na tayo pa'y mga buhay. Sa Diyos po ang kapurihan, mga kapatid, tayo po'y magsitayo. Hallelujah, hallelujah! Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah.